Ellen and Jake Pajares, and also to Grandfather Dominic Shantuo, also for the good health and good future life of Christine Bacolod Pinyangni, para sa special intention ni Rosita So and family. Para sa mga kaluluwa ni na Provencio and Patrocino Ramirez, Jose B. Di Malanta, Bonifacio B. Magbantay Sr., Gladys Grace P. Sidamon, Arman E. Manipol. Hill and Mateo Mazon, Gary Calub, Celeste Tan, Clara Maghanoy for their 22nd death anniversary, Raul Yumol, Emelita B. Astin, Anastasia B. Pacaro, Fidela A. Borimon, Angel A. Gilapon, Angel B. Absin, Rafael Arco, Rodolfo B. Magtira, Jeronimo M. Perdelisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtiras, Elina and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Leia Moranya and Vincent Pimentel, Mamerto P. Tanjay, Armando Caldito, Jaime Luares, Ruben Domingo, Erlinda and Agustin, Arturo Hipolito, Eduardo Penida, Nelson Penida, Angelito Pangilinan, Marina Pangilinan, Luisa, Alipio, Jesus and Justicia, for all souls in Purgatory, Edna Alfonso, at si Anastasio Calderao Sr. Para sa matiging team na pagdiriwang ng banal na misa, hinihikayat ang lahat na i-off o ilagay sa silent mode ang ating mga telepono. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Pentecostes. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay ang ating visiting priest mula sa San Isidro Labrador Parish, Titay Zamboanga, Sibugay, na si Reverend Father Gary Andres, OFF Capuchin. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan
upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa unang bahagi ng pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ganap na binabago ng Espiritu Santo ang mga taong tumatanggap sa Kanya. Pinapawi niya ang takot at binubuksan ang kanilang mga bibig upang ipahayag sa buong mundo ang mabuting balita na muling pagkabuhay ng Kristong ating Panginoon. Pakinggan natin ang unang pagbasa.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunod ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika niya. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo ay at mga naakit sa Udaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, Panginoong Diyos, itong aking kaluluwa. Ang Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Ang banal na Espiritu ay Espiritu ng pag-ibig, pagkakasundo at pagkakaisa na dapat nananahan sa lahat ng mananampalataya kay Kristong muling nabuhay. Ang Espiritong ito ang bumubuo at nagpapakatatag sa simbahan bilang tunay na iisang katawan ni Kristo. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu
upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinapuhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maranata, dulot mo'y pagpapala upang kami magpusa. Kaibigan patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginahawang ninanais, dilin namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay namin dangal. Marumi palinisin, lantay panaliwain, sakit namin gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming loob, kami bigyang malubod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Sabay-sabay pang lahat. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa lingas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Kapayapaan at lahat ng kabutihan ay mapa sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo. Minsan may isang paring gala, pero hindi ako yun, ay palakad-lakad sa paligid ng simbahan. At sa kanyang paglalakad, habang hinihintay niya ang oras ng kanyang misa, ay nakita niya ang isang sakristan na walang ginagawa. Kaya, inutusan niya ang sakristan na ito at sinabi niya, maghuli ka ng isang kalapati. At gayon din, itali mo ito nang sa gayon sa oras ng aking homily, pag nagsabi ako, at bumaba ang banal na Espiritu Santo, ay pakakawalan mo ang kalapating ito nang sa gayon maging halimbawa kung paano dumating ang banal na Espiritu sa mga tao.
Kaya ginawa nung sakristan ang inuutos sa kanya ng pari, no? At ang pari ay magsisimula na ng kanyang misa. At pagdating sa homily, nagbigay na siya ng cue na sabi niya, at bumaba ang banal na Espiritu Santo sa ating lahat. Pero walang nangyari. Naghintay ang pari, no? At sabi niya baka nabingi lang yung sakristan. No, kaya sabi niya, uulitin ko kaya ng mas malakas. Kaya sabi niya ulit, at bumaba ang banal na Espiritu sa ating lahat. Pero ganun pa rin, walang nangyari. Kaya na-frustrate si Father at naiinis. Kaya ang ginawa niya, tinapos na lang niya ang homily at gayon din, tinapos na ang misa. At pagkatapos ng misa ay pinuntahan niya ang sakristan. At tinanong niya, bakit hindi mo sinunod ang aking utos? Bakit hindi mo pinakawalan ang kalapati sa oras ng sinabi ko ang kung kailan mo dapat pakakawalan ang kalapati? Kaya sabi lang ng sakristan, Father, ang Holy Spirit ay kinain ng pusa. Tapos ang kwento. Mga kapatid, malimit inaakala natin o iniisip natin, kaya nating diktahan ang ating Panginoong Diyos. At gayon din iniisip natin na kaya natin pasunurin ang ating Panginoon ayon sa kagustuhan natin. Kaya nga pinapakita ngayon ang ating pagdiriwang ng Pentecost Sunday ay ito yung panahon na kung saan ay dumating ang banal na Espiritu, hindi ayon sa kalooban ng mga tao, kundi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga bago umakyat ang ating Panginoong Hesukristo sa langit, inutos niya sa mga disipulo at gayon din sa mga apostoles na hintayin ang pagdating ng banal na Espiritu na siyang magbibigay lakas sa kanila at gayon din gagabay sa kanilang paglalakbay sa kanilang misyon upang ipagpatuloy nila ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo sa mundong ito. Kaya nga kung titingnan natin ang mga pagbasa ngayon, ano ba ang ating matatamo kung bubuksan natin ang ating puso at isip at tanggapin ang banal na Espiritu na binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Sa unang pagbasa, ipinakita sa atin na kung tayo ay bukas ang ating puso at isip, tanggapin ang banal na Espiritu Santo, ay ito ay magbibigay sa atin ng lakas upang magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi ayon sa kagustuhan natin, kundi sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. No? Nagtitiwala tayo sa anumang oras ng pagsubok ng ating buhay, ay hindi tayo tatalikod sa ating Panginoon. Kaya nga ito rin yung pinakita sa atin ng unang pagbasa kung saan ay hinintay nila ang pagdating ng banal na Espiritu Santo dahil ito yung inutos ng Panginoon. Sa kanilang paghihintay, maraming mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Pero nanatili sila na hinihintay nila hanggang sa pagdating ng banal na Espiritu Santo ay nanatili sila na sumusunod at nagtitiwala sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa pagdating ng banal na Espiritu ay natanggap nila ang grasya dahil sa pagtitiwala nila sa Panginoon. At gayon din, dumating ito hindi ayon sa kagustuhan nila na dapat dumating na agad. Pero ito ay dumating ayon sa kalooban ng Diyos at dumating ito sa anyo ng apoy. Kaya nga kung titingnan natin, paiba-iba ang anyo ng banal na Espiritu na pinapakita sa atin, sa mga imahe na pinapakita ng Biblia sa atin. Maring ito ay maging kalapati, ito ay naging hangin, o kaya naman ito'y itsurang apoy. Kaya nga ang banal na Espiritu Santo ay dumarating o nag-aayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kung titingnan din natin sa ating buhay,
Minsan, ang gusto natin ang siyang masunod at hindi ang kalooban ng Diyos. Minsan, nakikipag-bargain pa tayo sa Diyos. Panginoon, kung hindi mo ako pagagalingin, ay hindi na ako magsisimba sa iyo. Magtatampo na ako. Kung hindi mo ibibigay sa akin itong dinadasal ko, ay hindi na ako pupunta sa iyo. Hindi na ako magtitiwala sa iyo. Kaya nga mga kapatid, titingnan din natin yung ating panalangin. Dahil nga ang Panginoon ay ibinibigay sa atin kung ano ang makapagpabuti sa atin at hindi ang makapagpapasama sa atin. Kaya nga kung titingnan natin, pwedeng ang Panginoon magsabi sa atin, no? Ibibigay ko kaagad itong kahilingan mo. O kaya naman, sasabihin ng Panginoon, siguro maghintay ka muna at ibibigay ko ang pinapanalangin mo sa oras na kinakailangan mo na ito. O kaya naman sasabihin niya, hindi ko ibibigay ang panalangin mong ito dahil ito ang magpapasama sa iyo. Halimbawa, ipapanalangin natin, Panginoon, sana yung kapitbahay kong chismosa ay mamatay na. No? At pag pag nakita pa natin araw-araw, Panginoon, hindi mo talaga ako mahal dahil hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Pero titingnan natin, mabuti ba itong panalangin na ito o hindi? No, kaya nga, titingnan natin ang panalangin ito dahil nakikita din ng Panginoon kung ibibigay niya, karapat dapat bang ibigay sa inyo ang bagay na ito o hindi. No, katulad na lang kung hihingi tayo ng pera, ibibigay ba ng Diyos o hindi? No, maraming sasagot, hindi yan ibibigay ng Diyos. Pero, nakadepende yan sa atin. No, dahil alam ng Diyos, kung bibigyan niya tayo ng pera, maging mabuti ba tayo o maging masama? Magdadala ba ito sa atin sa kabutihan o magdadala sa atin upang bumili tayo ng maraming drugs o kaya naman magiging mayabang ang ating ang ating pagkatao. Kaya hindi ibibigay ng Diyos ito ng buong-buo agad. Dahan-dahan niya ibibigay kung ano yung kinakailangan mo lang sa mga pang-araw-araw na iyong buhay. Kaya nga kung tayo ay nasa atin ang banal na Espiritu, ay lubos ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon, matanggap man natin ang ating ipinapanalangin o hindi, ay patuloy tayo na nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon. Sa ikalawang pagbasa naman ay pinakita sa atin kung tatanggapin natin ang banal na Espiritu, ito ang magbubuklod sa atin at magbubuo bilang isang katawan ng ating Panginoon. Kaya masabi ng banal na Espiritu, makikilala lamang natin ni San Pablo, sa mga taga-Korinto, makikilala lamang natin ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. At gayon din, makikita natin ang grasya ng ating Panginoon sa pamamagitan din ng gabay at ng kaliwanagan na binibigay sa atin ng banal na Espiritu Santo. At gayon din makikita natin, kahit na anuman ang ating katayuan sa buhay, ay gayon din, ito yung matatanggap pa rin natin ang ating kapwa. Kaya nga sabi sa atin ni San Pablo, magkakaiba man ang regalong bigay ng Diyos sa atin. Magkakaiba man ang ating katayuan sa buhay. Magkakaiba man ang serbisyo na binibigay natin sa buhay na ito. Isa lang ang nagbubuklod sa atin. At sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo, magiging isang buong katawan tayo ng ating Panginoon. Kaya nga kung titingnan natin, ang katawan ng isang tao ay hindi lamang binubuo ng puro ulo lamang o puro kamay o kaya puro paa, pero binubuo ito ng iba't ibang parte. Pero dahil nga kumikilos ng naaayon ang mga parte ng katawan na ito, kaya nakakakilos ng maayos ang isang tao. Dahil kung hindi ito kikilos ng naaayon sa kanyang purpose, ay magiging baldado ang isang tao. Kaya nga gayon din sa ating sa selebrasyon ng misa,
kapag may iba-ibang parte, may lector, may altar server, meron tayong, ano pa ba dito? Lector, altar server, choir, no? At kung magsama-sama, iba-iba yung parte ng kanilang trabaho, pero pag nagsama-sama itong magtrabaho ng maayos, no, na walang gerang ginagawa, walang pag-aagaw-agawan, o yung hindi nag-aagawan ng kanilang pwesto, ay nagiging maayos ang papuri natin sa ating Panginoon. Nagiging maayos ang selebrasyon natin tungo sa ating Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay binubuklod tayo bilang isang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At gayon din, kung tayo ay tatanggapin natin ang banal na Espiritu, nagbibigay ito ng kapayapaan para sa ating buhay at din sa ating pag-iisip. Dahil ito ang kinakailangan natin, lalong-lalo na sa oras ng ating kadiliman, ay kailangan natin magkaroon pa rin ng mapayapang puso at isip. Kaya nga sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo, no, ang mga tao, ang mga apostoles ay puno ng takot. Kaya nga nagtatago sila. No, at kinukulong nila ang kanilang sarili dahil isip nila ay baka pag makita sila ng mga Hudyo ay papatayin din sila. Kaya nga nakapilid, hindi katulad ngayon, nakasarado nga tayo, pero dahil ito ay mainit sa labas, kailangan nating paandarin ang aircon. Diba? Pero sa panahon na yun ay nanganganib ang kanilang buhay. Kaya nangingibabaw ang takot sa kanilang puso. Kaya pagdating ng ating Panginoon, hindi kaagad nila ito nakilala. Pero nung sinabi ng Panginoon, kapayapaan naway mapa sa inyo. Kaya nung nagkaroon sila ng mapayapa, nasabi kaagad nila, Panginoon. No, dahil sa kaguluhan ng kanilang isip, sa takot nila, ay para bang nakalimutan nila ang turo ng ating Panginoon na sa kanyang kamatayan ay magkaroon pa rin ng muling pagkabuhay. Kaya nga mga kapatid, ito din, no, tayo minsan din, napuno tayo ng takot sa ating puso, napupuno tayo ng galit sa ating puso o inggit. Kaya minsan hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. Pipiliin natin ang magkasala kesa manatili tayo na maging mabuti. No, halimbawa, bakit nagpapakamatay ang tao? Dahil ito ay puno na ng takot, puno ng kaba sa kanyang puso, o kaya naman puno ng galit. You know, kaya nakakapatay din ang tao dahil sa puno ng galit sa kanyang puso. Kaya nga kung tayo ay magkaroon ng mapayapang puso at isip kahit anong pagsubok na darating sa atin, sa paggabay ng banal na Espiritu, makakapag-isip tayo ng solusyon sa mga problemang ating kinakaharap. Yung mga bagay na nasa mundong ito ay temporary lamang, na para bang sa atin, kapag nawala ang lahat ng ito sa ating, na meron tayo, ay para bang katapusan na ng mundo natin. Pero sinasabi ng ating Panginoon, patuloy lang ang buhay dahil nandyan siya na may gawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya at makikipagkasundo sa ating Panginoon, ang lahat ng ito ay magkaroon tayo ng mapayapang puso at isip upang magkaroon tayo ng panibagong liwanag para sa ating puso at sa ating isip. Kaya nga mga kapatid, dapat patuloy tayo na magtiwala sa ating Panginoon at hilingin natin ang paggabay ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya ipanalangin natin, manalangin tayo sa banal na Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, fill the hearts of the faithful and enkindle in all of us the fire of your love. Lord, send forth your Holy Spirit upon us and this world, and renew the face of the earth. May all of us be the loving example and inspiration to one another, the perfect manifestation of the love of God and the work of the Holy Spirit in our world today, now and always.
Amen. Magsitayo po ang lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nalawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hubog sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itaas natin sa mapagmahal na Diyos ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, manatili nawang tapat na saksi ng banal na Espiritu, sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, sa bawat pasyang ating gagawin at landas na tatahakin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lingkod bayan, maghari nawa ang Espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng tapat at mahusay sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagdurusa, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong pinakikilos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mahal na mga yumao, patuloyin nawa sila sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pag-alabin mo ang aming mga puso sa apoy ng iyong Espiritu, upang kami makapamunga tungo sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Oh
Magsitiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa ating biyaya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo na iyong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulubog sa mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nakakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo ika-14 na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming dinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sa iyo ang
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Hesukristo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Parish announcement. On Tuesday, June 10, Father Yasa will be celebrating his priestly ordination anniversary and will celebrate his birthday on 19th June. Please say a prayer for him. Since Friday, June 13th is a day of obligation, we will celebrate the feast of Saint Anthony on Tuesday, June 10 at 6:30 p.m. All are invited to join us for this celebration. Starting from June 16, English confession will take place in the main church every Monday, Tuesday, and Wednesday for the faithful in the evenings from 6:30 p.m. to 7 p.m. only, or with prior appointments between 9 a.m. to 12 noon, except on Fridays. No confessions during obligation masses. For confession in other languages, please continue to take appointment with your respected community priest. The marriage preparation course in English will be on Fridays, 4th and 11th July from 4 p.m. to 10 p.m. in a Good Shepherd Hall, Holy Family Co-Cathedral. For online registration and more details, please visit the Avona website.
The Abona is organizing a Jubilee pilgrimage this year to Italy, France, Spain, and Portugal from 4th to 14th of August. Those interested may inquire, register, and make payment at the parish office at the earliest. The last day of registration and payment is June 28. For the updates, events, and announcement of the Holy Family Co-Cathedral Filipino Community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. On behalf of the Filipino Catechism, we will now be giving the certificates of Year 10 Catechism completers. May we call on the following students for the Catechism of Year 2022 and 2023, Aisha Abby Ken C. Luna, Dylan Anthony Kurt P. Samaniego, Dinah May M. Cruz, Erica De Manzana Samson, Lian Simon B. Rivera, John Ray A. Valenzuela, Tricia Ann San Jose Lagmay, John Francisco Adonar C. Gorme. For the Catechism, Year 2023-2024, Angelo Robin B. Macaraeg and Rodel Matthew R. Salde. For the Catechism, Year 2024 and 2025, Vince Gabriel B. Macaraeg. Magsitayo po ang lahat. Pasalamatan natin yung mga naglingkod, na nagbigay ng kanilang oras at panahon ng kanilang sarili para sa paglingkod sa ating Panginoon. At maraming salamat sa mga oras na binigay nyo para sa simbahan nito. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos Ama ang kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang apoy na lumapag sa mga alagad, ikaw nawa ang tumubok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya ay siya rin nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at nananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Alleluia, ipanalangin mo
Thank you po.